Okay, nandun po si kapatid na Rick Querese. Go ahead po tayo dyan, kapatid na Rick, sa Nueva Ecija. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid Nelly at kapatid na Daniel mula po dito sa Magpapalayok sa Leonardo Nueva Ecija. Ang magtatanong po ay isang 58 years old Catholic. Siya po si kapatid na Carol Urbano. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eni. Ang tanong ko po ay marami pong nagsulputang religion ngayon. Paano po makilala yung tunay na religion sa Diyos? Salamat po. Salamat po kapatid na Carol. Ganito po yan ang karaniwang ating naiisip o notion. Unang-una ikaw ang Katoliko Kaya kami totoo. Kasi nauna sila. Ang totoo, nauna lang sila sa Pilipinas. At hindi pa buong Pilipinas. Dahil sa Mindanao, nauna yung Muslim. Kaya nga, ang kawikaan natin Tagalog dito sa Luzon, pag gusto mong sabihin matanda na, matagal na, ay, panahon pa ika ni Mahoma yan. Ibig sabihin nung panahon pa ni Mahoma, si Propeta Muhammad ng Muslim, nauna kasi sa Mindanao. Ang Katoliko naman, naunang magsalta sa Leyte. Bago naman dumating ang Katoliko, daan-daang taon pa, meron ng mga Budista. No? Meron ng mga Sintoism, Zoroastrianism, at saka yung mga relihiyon sa Ehipto. Pagsamba sa Diyos na araw na si Ra sa Ehipto. Pakita ko lang sandali sa iyo, kapatid, ang mga relihiyong umiiral sa mundo, sumulpot bago pa Katoliko. Para wag tayong maniwala na kaya ang Katoliko ang totoo dahil siya nauna. Nauna saan? Nauna sa Pilipinas. Pero hindi siya naunang sumulpot. Dahil bago nagkatoliko, ang Katoliko, meron ng 1,500 years ang existence, ang Hinduism. Yan. Tapos 1,000 years before Christ, umiiral na yung Zoroastrianism. 560 years before Christ, umiiral na ang Buddhism. 550 years before Christ, umiiral na ang Taoism. Yung Taoism, kung pronounce yan sa Chinese, Taoism. Tapos, 599 years before Christ, andyan na yung Jainism. So, meron na pong isa, dalawa, tatlo, apat, lima na relihiyon bago lumitaw ang Kristyanismo. At ang Katolisismo lumitaw 325 AD. 300 taon pagkatapos ni Kristo. Nauna pa sa kanya yung Gnosticism noong 50 to 100 AD. Ang Islam naman lumitaw 600 taon pagkatapos ni Kristo, sa panahon ni Kristo. Iyan ang kasaysayan ng mga relihiyon sa mundo, kapatid. Talagang totoo, sabi mo, maraming naglitawan na relihiyon. Huwag mong isasali o huwag mo ipupwera ang Katoliko. Kasi ang thinking ng Katoliko, nauna sila bago lumitaw yung mga iba-iba. Hindi totoo yun. Marami pang nauna sa Katoliko na mga relihiyon, kapatid na Carol. Ngayon, on that note, on that thinking, lalabas, marami na talaga bago pa dumating si Kristo. Marami na relihiyon. Ano ngayon ang sabi ni Kristo? Doon sa mga relihiyong nauna sa Kanya. Basahin natin ang 18 ng Juan. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. In English it says, All that ever came before me are thieves and robbers,
but the sheep did not hear them. Ayun, yung mga nauna sa akin, sabi ni Kristo, mga tulis at magnanakaw. Pasensya na yung mga Hindu, mga Buddhist. Ang sabi pala ng Panginoon Kristo, yung mga nauna sa kanya, puro tulis at magnanakaw yan. Totoo naman eh. Yung culture of corruption sa kanila nag-umpis eh. Kaya ang dinatnan ni Kristo, puro corrupt na mga tao eh. Pati nga siya, pinatay pa eh. Yan ang punto, kapatid na Carol. Ngayon, paano makikilala yung tunay na relihiyon na sa Diyos? May paraang itinuro ang Biblia, kapatid. Nasa 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Pagka magagalit, kapatid na Carol, gusto kitang sagutin ng tapat galing sa Biblia. Kung ang sino man taong wika nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang kapilya. Hindi. Kasi pagkakapilya, panalo ang Mormons. Akala na iglesia ni Manalo, sila ang number 1. Hindi. Number 1 ang Mormons. Pagkakapilya. Kasi yung kapilyang katedral ng Mormons sa Utah, yung simboryo nun, ginto. Ang Katoliko, wala nga simboryong ginto eh. Yun, yung pinaka-simboryo niya, no? Ayun, no? Pakita mo. Yun ay ginto. Yung simboryo ng kapilya ng Mormons sa Utah, sa Amerika. Ano yung ginto? At sa estatwa naman, hindi mananalo ang Katoliko sa estatwa ng mga Budista. Kasi ang estatwa ni Buddha ay ginto. Alam nyo kung gaano kamahal. Ito po, basahin natin sandali, kapatid na Daniel. The Golden Buddha, officially titled Praputa Maha Suwana Patimakot, is a gold statue with a weight of 5.5 tons or 5,500 kilograms. It is located in the Temple of Wat Ranit, Bangkok, Thailand. At $1,400 per troy ounce, the gold in the statue, 18 karat, is estimated to be worth $250 million. The body of the statue is 40% pure. The volume from the chin to the forehead is 80% pure, and the hair and the top knot, weighing 400 or 45 kilograms, are 99% pure gold. Ayan. Kaya pagdating sa estatwa, wala namang estatwa ang Katoliko na pure gold na ganyang kalaki eh. At 18 karat gold. Kaya hindi nakikilala ang relihiyon sa kapilya, sa estatwa, o sa mga sinasamba, hindi doon makikilala. At lalong hindi makikilala sa dami ng miyembro. Kasi sabi niya, kami pinakamarami, kaya kami totoo. Hindi ka pwede magmalaki. Ang Budista, 1.2 billion sa buong mundo. Ang Budista, 1.2 billion. Halos mas marami sa Katoliko. Kaya hindi pwedeng gawing batayan. Kung maraming miyembro, sila ang totoo. Ang sinabi ng ating Panginoon, kapatid na Carol, ay kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung yung nagsasalita mula sa kanyang sarili. Yan ang pagkakakilala sa tunay na relihiyon, kapatid. Dapat ang itinuturo sa tunay na relihiyon, salita ng Diyos lang. Walang galing sa sarili. Mag-isip tayo ngayon, kapatid na Carol, sa Katoliko ba? Meron bang turo na hindi galing sa Diyos? Meron. Hindi galing sa Diyos ang limbo na pagka ang bata raw ay hindi nabinyagan at namatay yung bata, hindi makakapunta sa langit.
pupunta raw sa limbo, sabi ng aklat ng Katoliko, ng turong Katoliko. Kaya tayo mga Pilipino, pagkapanganak pa lang ng bata, nag-aapuran na tayong pabinyagan. Kahit wala kang pera, mangungutang ka para maipaghanda mo ang bata, ang binyag. Yan ang kaugali ang Pilipino. Kasi natatakot tayo, yung bata, pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Hindi naman totoo yun, wala sa Biblia yun. Bandang huli, umamin yung Papa sa Roma. Ito nangyari. Basahin natin, mga kapatid. Hindi ito pangatake, Nangyari ito, totoo ito. Nabalita ito sa Europa, nabalita sa Roma, nabalita sa Inglaterra, nabalita sa Pilipinas lang hindi. Kasi ang mga media sa atin bias. Pagka makakasira sa Katoliko, hindi babalita ng ABS-CBN, ng Channel 7, hindi nila babalita. Katoliko kasi may-ari Ang sabi ng balita ito. Lumabas po ito noong October 5, 2006 sa pahayagang Metro. Limbo does not exist, says Pope. All new view, the Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then, but many babies die because they are victims. Kaya maliwanag, tinanggal ng Papa sa Roma, Papa Benedicto XVI, yung nakaraang Papa. Buhay pa yan. Sa kasaysayan na ngayon na naalam natin, ito lang ang kauna-unahang Papa sa loob ng halos 700 taon na nag-resign. Alam ko kung ba't nag-resign yan, mga kumakalat sa balita. Nagalit ang marami dyan dahil inalis niya yung limbo. 200 ang mahigit na papang nakaraan ang nagturong may limbo. Siya, hindi niya siguro makonsensya na yung mga bata papuntahin sa limbo. Sinabi niya, walang limbo yan, walang totoo yan, di totoo yan limbo. Inalis niya yung doktrina ng limbo. Pagkaraan ng ilang panahon, mga buwan lang yata, nag-resign siya. Siguro, sinisi siya ng mga iba-ibang mga authority. Kasi, lumalabas, mababawasan ng kita. Hindi na magpapabautismo ng bata yung mga nakakaalam ng balita. Kasi, di na kailangan bautismo para makapunta sa langit. Mababawasan ng negosyo. Napuwersa yung Papa, kawawa naman. Hinihintay ko nga doon sa Papa na ang isunod niya na wala sa Biblia yung purgatorio. Kaya alam, nakapag-resign na siya Sabi ko, mabuti-buti itong Papang ito. Tama ang sinasabi niya kasi inalis niya yung wala sa Biblia. Marami pang wala sa Biblia Hindi galing sa Diyos Ang sabi ng Biblia, kapatid, sabi ni Kristong Panginoon, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang paraan para makilala mo yung tunay na relihiyon, aalamin mo yung turo. Yung bang turo galing sa Diyos o galing lang sa sarili ng tao? Pagka nagturo lang tao, hindi naman sinasabi ng Diyos, abay walang kwenta relihiyon na yan. 7:7 ng Marcos. Pakinggan mo kapatid.
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ang relihiyon pala, nagtuturo ng utos ng tao, nawawala ng kabuluhan pati pagsamba eh. No kapatid, tandaan mo yun. Relihiyon, may utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Nawawalang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon.